DZMM Balita Ngayon. Kapamilya, tinilak ng palasyo na hindi magkakaroon na reenacted na 2025 national budget sa susunod na taon na tinuturing umanong most corrupt budget ng gobyerno. Sinabi sa DZMM ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na bagamat nagagahol sa oras, tiniyak ni Senate President Vicente Soto III na pasok pa rin sa schedule ang pagpasa ng budget. Sa timeline ng Senate Committee on Finance, target mapapirmahan kay Pangulong Marcos Jr. ang manukalang 6.79 trillion pesos na 2026 national budget sa Disyembre 29. Dagdag niya si Castro, handang magdoble kahit ang Pangulo para mabusisi ng mabuti ang pinal na bersyon ng budget. Sa ibang balita, umabot na sa 10 ang mga naarestong illegal na online seller ng paputok. Balitang kumpirmado sigurado mula Campo Crame, hati ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Marlene. Dinagdagan pa ang bilang ng mga individual na naaresto ng PNP Anti-Cybercrime Group dahil sa iligal na pagbebenta ng mga paputok online. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, sinabi ni ACG Director Police Brigadier General Wilson Asueta na umakyat na sa 10 ang individual ang naaresto ng otoridad sa loob ng 7 operasyon na kanilang ikinasa 1 linggo bago mag-Disyembre. Karamihan sa mga ito ay nahuli mula sa Cavite, Laguna at Metro Manila kung saan nakupiska ang nasa 789 assorted firecrackers na tinatayang aabot ng 94,500 pesos ang kabuuang halaga. Paliwanag naman ni Asueta, otomatikong iko-konsiderang illegal ang mga paputok na ibinibenta online dahil wala itong permit at hindi sumailalim sa kaukulang proseso. Maharap ang mga naaresto sa reklamong paglabag sa Republic Act No. 7183 na konektado sa Cybercrime Prevention Act. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Maraming salamat, Marlene Padiernos. At abangan mamaya sa headlines sa hapon, Malacanang tiniyak na tuloy ang investigasyon ng ICI sa kabila ng pagbibitiw ni ICI Commissioner Rogelio Singson. Biglang demolisyon sa Mindanao Avenue sa Quezon City, inireklamo ng mga residente. At grupong Manibela nagkasanang 3 araw na tigil pasada sa susunod na linggo bilang protesta sa panggigipit umano ng LTO at LTFRB. At yan ang mga balita basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Ceril. DZMM Balita Ngayon.